Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magpatuloy ay tayo muna ay magbasa ng mga komento, hinaing at opinyon ng ating mga netizen at ng taong bayan. We are all solid to Family Duterte. We love you always, Tatay Digong. Tunay ka Pilipino na may pagmamahal sa ating bayan at sa mamamayan. Kaya naman kami handa na din namin ipaglaban hanggang sa buhay namin. Humaba pa sana buhay mo, tatay. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat sa pag-explain mo po, Atty. Haring. Sobrang happy rin kami na si President Trump po ang nanalo. Sana alisin na rin po yung mga EDCA dito sa Pinas. Ang sabi for disaster unit daw yun ilang bagyo na dumating ni isang puti, wala tayong nakitang chick. God bless to all of us all. Sana matapos na ang gulo ng Russia at Ukraine soon. Congrats Tatay Digong and Her Excellency. Our prayer was answered, easing pressure in Philippine Sea and the oppression of Filipinos by Democrats and Liberals, and kudos to Maharlika and Filipino Association in USA for supporting President Donald Trump. Congratulations President Donald Trump and Relationship President Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay Duterte and Trump. US, Philippines, mabuhay. Gusto ng ating kaibigan Amerika na hindi tayo mag-away-away at pag nag-usap tayo ay dapat yung pangkabuhayan para umunlad ang bayan natin. Di ba folks? Kasi kung balik-balikan ninyo ang mga nakalipas na mga taon, sigurado magkasakit lang tayo lahat ng blood pressure, di ba po? Ayaw namin magkasakit ng high blood pressure. Philippines, maraming faithful religious pastor talking himself, the chosen one, prayerful, etc. Bakit lugmok pa rin since Magellan? USA, yes, marami sinabi immoral or negative phenomena but consider still powerful. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. The media was a little bit late, and you actually missed the best part of the president's statement. I think you should make it again, but it was good. But we've had a great relationship. This has been very successful. We have many meetings today with many other leaders. The ASEAN conference has been handled beautifully by the president and the Philippines and your representatives. And I've really enjoyed being here. The weather is always good. Today it's pretty good. But one thing about the Philippines, eventually it gets good no matter what. But we very much appreciate the great treatment you've given. I thought last night's event was fantastic. Tremendous talent. Most of it, I guess, from the Philippines. But tremendous talent. Musical talent, dance talent. And we really had a tremendous time, all of the leaders. So I think on behalf of everybody, I want to thank you and I want to thank the Philippines. Thank you very much. Sure. You're welcome, I'm sure, Mr. President. We're not answering any. This is not the press statement. We are in a bilateral meeting. Maybe the press conference would follow. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay. Yan pong tagpong yan ay nung pumasyal dito si Donald Trump no, merong meeting yata ang ASEAN o basta meron pong meeting, nakalimutan ko lang kung ano yun, pero Asia Pacific yata yun. At mantakin po ninyo, hindi po pumunta ang Pangulong Duterte sa United States of America. Ang Amerika po, ang kanyang presidente ang pumunta dito. Ganun po kalupit ang ating presidente, mga kareaksyon, kareaktas. Kaya dito po, wala na po. Si Marcos Jr. ilang beses nang pumunta dyan sa Amerika. Masarap mamasyal no, Marcos Jr. Ilang beses na siyang gumastos pumunta ng Amerika para makipagkita kay ano. Sinong kinita niya doon? Si Biden? Hindi naman
Nagkakandara pa si Marcos Jr. na pupunta ng Amerika dahil balita ko nung unang panahon, wanted siya doon. Ngayon, meron siya tinatawag na, anong tawag doon, yung hindi ka pwedeng idemanda, parang, immunity, ganun ba? Anyway, ito po, pakinggan pa rin po natin tong ating Pangulong Duterte. Is doon sa African slavery market. Pag nabili mo ang slave, mapapatrabaho mo pa. Putang ina itong Pilipino gago mo, anong gawain natin dyan? Ang sabihin mo, mas importante. May maintindihan niyang Amerika. Tapos sila ngayon si Trump. Mr. President, you're doing it right. Okay. Yung isa naman, this thing is seriously wrong. How you care about human rights. So, anong asal? Asal ni Obama ang sundin ko o asal ni Trump? Si Trump doing it all right. May message ako sa yung briefer ko. Kasi yung Miss USA, sabi niya, President Trump, sending his warm felicitations. Pangumusta. Sabi ko rin, sabihin mo sa kanya, okay rin. Pero rin ako pumunta doon sa inauguration. Hindi naman ako niyaya. Hindi, wag. Hindi ko rin sila niyaya. Tayo-tayo naman dito ang Pilipino. But I don't need them. It's about time you disabuse your mind about the colonial. This is the briefing. Message from U.S. President Donald J. Trump as relayed through Miss Universe. Ang kandidata nila, Paula Shugart. Ayaw ko kung nandoon na. Kung ganun kayo magsalita. Tapos sabihin, we will cut your assistance. Pati yung baril suspended. Sos Mariusep. Sabi ang China, okay pa. And Putin. He said, may totoo yan. I'm saying it in public. You will have everything that you need to fight terrorism and the drugs. I'll wait for you. Sabi ko, not at this time because it's really cold. I cannot stand cold. Sabi ko, but Mr. President, inshallah, I will visit you maybe springtime. But there will never be time na pupunta ako ng Amerika. I swear. Baski pakilala ako dun sa lahat ng Miss Universe doon. Kayo na lang. Tiis na lang ako ng mga Pilipina. Maganda pa, mabango pa. Sus, kumakwento ko lang sa inyo. Alright, doon po, narinig po natin. Tinigil ko na doon kasi nga, iba na yung kukwento niya doon. Hindi na po foreign policy, hindi na patungkol kay Trump, hindi na patungkol kay Obama. Ang ikukwento niya doon, puro mga chicks na. Gusto yung marinig ko. O sige, paririnig ko sa inyo ha. Walang sisiya na, paririnig ko sa inyo. O sige. Okay? Okay. O si Harry Roque, pare, mamaya ka na, second content ka na. Itutuloy na namin to ha, itutuloy na natin ha. Walang sisiya na, tuloy natin. Okay, tuloy. I'm not trying to be derogatory, but it just fit. Something to do. Yung Pilipino lang. Hindi niyo ako nakita. Kasi yung congressman kayo, magtanong kayo. Pagkagabi, maghanap ng ano? Maghintay na lang ako. Nothing beats the Pilipina. Maganda, mabango. Lahat na. So, na yung magaganda may nakita ako kanina na wala naman. Baka. Bibiro lang yan.
Huwag yung byuda. Ayaw ko yun sila. Yung mga kapatid na walang commitment. Magpatawa na lang tayo. So you will have that. I'm requested Secretary Mijal Dia to study the matter very carefully. I'll give the two guys, General Koy and General Batoto, matagal pa naman. At the end of the month, maybe wala na kayong basahin eh. I mean, you do not need any materials other than what you have now. So just review it and think, ponder on it, sleep on it, and then come up with because my drift, ang ano ko is to also grant the Medal of Honor. Then I will say Alright, dito po kaharap po niya dito yung yung mga sa 44. Oh. Binanatan po niya dito si Pinoy. Sa 44 po ang usapan dito, kung umpisa natin dito, ang usapan lang sa 44. because this happened during your time. And there were a lot of investigations from the lower house. Alright, pakinggan naman po natin ngayon ng expertise ni Spokes Harry Roque. Yan, sige, pasok. Spokes Harry Roque. Hello, nako, magandang Webes sa inyong lahat ha. So nung huli nating Spokes Hour, ang ating pinag-usapan ano ba maging pagkakaiba kung manalo ang Trump o manalo ang Harris. At ngayong panalo na ang Trump, ang pag-usapan naman natin, ano ngayon talaga ang ibig sabihin nito? Sino ang mga nanalo? Sino ang mga talo sa Pilipinas sa pagka-presidente ni Trump? Well, syempre, ang unang tanong ko, ang una kong sasabihin, syempre, congratulations kay President-elect Donald Trump. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-meet itong si President Trump nung nagkaroon ng ASEAN na summit sa Manila. No? So, nagkaroon kami ng bilateral with Trump. Tapos, kung naalala niyo yung bonggang-bonggang reception, no? Was the second time I was able to interact with President Trump. No? At ang nakita ko talaga doon sa usapan ng dalawang presidente, si President Trump at saka si Presidente Duterte, ay mukhang BFF material sila. Sandali lang naman talaga yung mga pag-uusap nila, pero alam mo, parehong frat boys eh. So parehong nagkaintindihan yung dalawa eh. No? Talagang on first name basis sila at saka mukhang kuha nila yung kiliti. So syempre, ang una kong sasabihin na panalo sa pagkapanalo ni Trump ay si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Mantakin nyo, si Presidente Duterte nangampanya pa para kay Trump. Wala siyang pakialam kung magalit si Biden. No? Alam niyo naman, talagang si Presidente Duterte, hindi yan malapit sa mga Democrats. Minura nga niya si Obama, di ba? Dahil kung ano-anong sinasabi ni Obama tungkol sa kanyang human rights records. No? At minura niya. No? At mula noon, sarado na ang pag-iisip niya sa mga Democrats. Kaya naman, bagamat ang daming binato kay Trump, mga criminal cases, ang daming mga pagbibintang, walang pakialam ang Presidente Duterte, at ang sinabi niya, ikakampanya ko pa si Donald Trump sa mga Pilipino sa Amerika. At yan naman ang ginawa niya, no? Nanawagan siya sa mga Bisaya sa Amerika na iboto ang Trump. Actually, hindi na siya kailangan mangampanya dahil ako, nag-aral naman ako sa Amerika, daang beses ko na nakarating sa Amerika, ang buong pamilya ko nandun sa Amerika. Ang mga Pilipino talaga ay maka-Republican. Bakit? At least yung mga Pilipino na kakilala ko, mga doktor, gaya ng aking mga kamag-anak, mga profesional, talagang yan po ay maka-Republican. No? At bihira talaga na meron talaga mga mala-aktivistang Pilipino na pumapanig sa Democratic Party. Bagamat, ang sabi ko nga nung huling pag-uusap natin, huwag tayo magkakamali. Democrat or Republican, abang unang-unang isusulong nila ay interest ng mga Amerikano. At kaya kinakailangan natin palaging isipin na hindi tayo kapareho na pang-nasyonal na interest. Minsan, taliwas ang interest natin sa Amerika gaya ng pakikipagyera sa China na wala naman tayong pakialam. So ang unang-unang panalo, si Presidente Duterte kasi balik na as presidente ang kanyang BFF na si Donald Trump. Now, para dun sa mga nagsasabi na hindi ito totoo ha, naku, tingnan niyo po, 2017 article, nagkaroon ng secret leak na pinure
ni President Trump ang drug war ni Presidente Duterte. Hindi po yan gagawin ng Biden administration o ni Kamala Harris. No? Pero pinuli talaga yan ni President Trump, unang-una. Pangalawa, nung ako'y nanungkulan pa kay Presidente Duterte, humingi pa ng saklolo si Donald Trump. Well, pwede ko lang sabihin niya kasi nailabas na rin yan sa balita, no? Na ginamit niyang tulay itong si dating Presidente Duterte para dun sa leader ng North Korea. Dahil alam niyo naman, mainit talaga palagi ang usapin ng North and South Korea dahil may nuclear weapons ng North Korea na palagi binabantaan ng South Korea at ang Japan. At ang defense naman ng Japan, syempre, ay ginagampanan ng mga Amerikano. No? So ganyan kalapit ang Presidente Trump kay Presidente Duterte na ginamit pa niyang tulay nung minsan para sa kanyang foreign policy initiative sa Asia. No? Dahil ang isa naman sa pinakamalaking problema talaga ng Asia kung talagang hindi magbibehave ang North Korea at gamitin ang kanyang nuclear weapons laban sa South Korea. At siyempre, pati tayo damay dyan. Kapag nga nagte-testing yan ng mga nuclear warhead niya, saan ba bumabagsak? Philippine Sea. Kasi napakalapit din natin sa Korea. Now, dahil malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Well, sorry na lang si PBBM. Ang pinakamalaking loser sa pagkapanalo ni Trump, si PBBM. Alam mo kasi ang Republicans, conservative. Kita nyo ha, anti-abortion, anti-drugs. Kaya nga pinuri si President Trump. Si Presidente Duterte ni President Trump. So balik sila dun sa mga paniniwala na babalik tayo sa pagiging matatakutin sa Panginoon, balik sa pamilya at solid na mga backgrounds. So ayaw na ayaw ng mga conservatives sa Amerika ang paggamit ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Pero hanggang ngayon, nandyan ang mga impormasyon, nandyan ang video, nandyan ang mga larawan na mayroong powdery white substance, nandyan yung abutan ng powdery white substance na nangyari, na nakita natin sa lahat, walang denial. So alam ko, nasa isip ng unit Trump, naku, could this Marcos be a drug user? At saka wag natin kalimutan ha, noong 1986 na pinalayas ang mga Marcoses sa Pilipinas, Republican din ang nakaupo sa White House. Hindi pinigilan ni President Reagan ang pagsipa kay Presidente Marcos. Kaya talaga iba yung sense of security ni PBBM nung siya ay nakalapit kay Biden. Kasi alam niya, gaya ng ama niya, nagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. Kasi dahil nga ang Biden ay gusto supilin ang paglakas ng China sa pamamagitan ng paggamit ng dahas at talaga namang nag-aantay lang na pagkakataon na makipaggera ang mga Amerikano under Biden sa China, ayun, ginamit yan ni PBBM para mapalapit kay Biden. Paano? Sa pamamagitan ng pagpayag na magbukas ng 4 pang mga base militar ang mga Amerikano na malapit sa Taiwan. So, ang ibig sabihin nito, mapapaalis na yung mga Amerikano dito? Ang ating ibig sabihin dito, mapapapolical test na si Marcos Jr. Alright. Ibig sabihin, wala namang kinalaman yan sa West Philippine Sea na meron tayong hidwaan sa China. Ang talagang motibo ni Presidente BBM dun sa pagpayag na gamitin ang mga base militar natin sa Cagayan at saka sa Ilocos at saka sa Isabela ay para ang mga Amerikano ay magkaroon ng base militar para depensahan ng Taiwan kapag ito ay lulusubin ng China. Now, bakit mag-iiba itong pulisiyang ito kay President Trump? Well, kasi si President Trump, hindi niya kinakailangan lihisin ang atensyon ng kanyang mga mamamayan Tama. sa mga problema sa Amerika. Oo. Haharapin niya ang problema sa Amerika. Ano ba ang problema? Bakit ba natalo ang mga Democrats? Siyempre, it's always about the economy, stupid. Pabalik-balik po ako sa Amerika at nakikita ko talaga, napakahirap ng buhay sa Amerika. Hindi ko nga alam kung bakit yung mga kapatid ko nananatili pa doon. No?
Pagkamat yung isang kapatid ko, doktor, ayun, naintindihan ko, milyonaryo yun. Yung isang kapatid ko, executive. Pero yung nurse at saka yung isang nagtatrabaho sa hotel, sabi ko, umuwi na kayo. Walang nangyayari sa buhay niyo dyan sa Amerika dahil napakahirap po talaga ng buhay sa Amerika. Ako hindi mo ako mapapatira roon dahil talagang mahihirapan akong magkaroon ng hanap buhay sa Amerika dahil patay na patay ang ekonomiya. So it's the economy stupid. Ang akala ni Harris, yung mga issue ng human rights, gaya ng karapatan para sa abortion, ay bibigyan ng mas malaking importansya ng mga Amerikano kesa sa ekonomiya, yung hanap buhay. So parang sa Pilipinas din yan, kahit anong gawin nyo na ilihis ang issue dun sa kahirapan sa pamamagitan ng ginagamit Ayuda. ang China na kalaban para tayo magkaisa laban sa isang kalaban, hindi mag-work. Tama, tama. Ganyan yung strategy ni Biden, parang strategy rin ni PBBM. Humanap tayo ng kaaway nang sa ganun, makakalimutan ng mga Pilipino yung tunay na problema. Problema, kahirapan. Yung gutom. Si Trump, wala siyang pakialam ngayon kung ano mangyari sa mundo. Uunahin muna niya ang mga Amerikano. At ang importante ngayon sa Amerika, yung ekonomiya, Tama. yung trabaho, at saka yung hanap buhay. Tama. So talagang yung mga kinakailangan makuntin ang China, wala siyang pakialam dyan. Ang kanyang unahin is paano mapasigla ang ekonomiya ng Amerika at hindi sa pamamagitan ng gera. Kasi alam naman natin, napakaraming industriya na nakasalalay sa gera. Pero kasi, hindi mo maalis kay kay Trump. Sigurado talaga yan na tataas din ang defense spending at makikinabang nga yung mga kumpanya na gumagawa ng mga bagay-bagay para sa digmaan. Pero ang katotohanan, hindi siya makikipaggera. Kasi ang alam niya, ang gera, bagamat kikita yung mga gumagawa ng armas, ay makakadulot ng problema sa ekonomiya. Kaya nga, nanalo siya sa plataforma ng America First. Ang gusto nga niya mangyari, NATO, magbayad kayo para sa seguridad ninyo. Alam nyo, ang NATO, gaya ng Pilipinas, meron ding Mutual Defense Treaty. Tama, Na tama. kapag inatake ang isang bansa na member ng NATO, kukonsidera rin ng Amerika na atake nila laban sa kanya. Sabi ni Trump, bakit kami gagastos para sa inyong sariling seguridad? Kaya bantayan ninyo yan. Ha? Kung gusto ninyo ng seguridad, kayong gumastos. Ganyan din pagdating dito sa China, sa South China Sea. Paano pakialam ko sa Pilipinas kung meron tayong Mutual Defense Treaty dyan? Anong pakinabang ko kung makikipaggera ako sa China dyan? Wala naman. Kung gusto mo makipaggera sa China, hindi makipaggera ka, pero wala akong pakialam. Dahil ako American first. Kaya nawala ang pinakamalaking alas ni PBBM sa suporta ng Amerika. Yung paniniwala na importante ang Pilipinas dahil kinakailangan maghanda para sa gera laban sa China. Sabi ngayon ni Trump, pakialam ko sa inyo. Unahin ko muna yung ekonomiya ko dito sa bayan ko. Unahin ko muna yung mga kababayan ko. Kayo magbayad sa sarili nyong seguridad. So, sorry, PBBM at ang kanyang pamilya at ang mga cronies, nawala ang pinakamalakas na selling point ninyo sa Amerika. At, huwag niyong kakalimutan, yung pagkakaibigan ni Presidente Duterte at Presidente Trump na kapag patuloy niyong ginipit ang mga Duterte, ano sa tingin niyong gagawin ng kaibigan? Diba? Lalong-lalo na pinuri ni Trump nung una siyang naging presidente ang drug war mismo ni Presidente Duterte. Sa tingin niyo ngayon, ang Amerika susuporta sa ICC prosecution? Ang Amerika nga, nagkaroon ng batas na lulusubin nila ang Hague kapag ang isang sundalong Amerikano ay lilitisin ng ICC. Yun na nga. Paano ngayon? So anyway, mabuting balita po sa tingin ko na ganyan ang foreign policy ngayon ni Trump. Isa pang pagkakaiba di ba yung mga Amerikano dito sa Pilipinas, multilateral. Naku, Trump wala siyang pakialam dyan sa multilateral na yan. Siya, bahala kayo sa mga buhay ninyo, Amerika muna ang aatupagin ko. Now, ibig sabihin din yan, naging mas malaki ngayon ang posibilidad na magkakaroon tayo ng kapayapaan sa mga lugar na merong mga gulo. Tama. Pareho sa Amerika, Republican Democrat, na malakas ang impluwensya ng mga Hudyo. Kaya naman talagang rinirestbakan nila ang Israel. Pero, ang pagkakaiba, itong si Kamala Harris, nandun na siya sa lugar ng mga Palestino sa Michigan. Doon ako nag-aral sa Ann Arbor. So may isang lugar po doon, Dearborn, na talagang puro mga Palestino.
Hindi niya pinuntahan yon. Hindi niya pinasalita ang mga Palestino na nagiging biktima na ng genocide. Dahil naniniwala siya na mas malakas pa rin yung mga Hudyo sa pagdating sa pagbibigay ng pera at pagkukuha ng boto. Nagkamali siya. Kasi nga, ang nakikita nating larawan ngayon sa TV, sa CNN, sa Al Jazeera, ay genocide na yung nangyayari sa Gaza. At paano natin masusuportahan? Kaya ngayon, parang mas maganda ang magiging paninindigan ni Trump na ititigil niya ang gulo diyan sa Gaza Strip. Diba? At syempre, ang sabi niya, hindi ko alam kung magagawa niya, 24 hours, ititigil niya ang labanan sa Ukraine. Bakit? Kasi nga, bakit gagastos ng Amerika sa Ukraine? Kaya lang naman i-involve ang Amerika dyan dahil nga doon sa pangako niya sa NATO na gaya ng Pilipinas, meron silang Mutual Defense Treaty. Ay naku, sabi ni Trump, kayong gumastos para sa sarili niyong seguridad. Well, hindi naman lahat mabuti para sa Pilipinas. Dahil uunahin niya ang Amerika, naku, tataas ang mga taripa. Hindi ko alam kung yung mga produkto na ine-export natin sa Amerika, pero marami tayong ine-export dyan na semiconductors, no? Baka mamaya mapatawan din na mas mataas na taripa. Immigration, naku, yung mga gusto mag-TNT sa Amerika, pumunta na lang kayo sa Europa. O kaya magtrabaho na lang kayo ng legal sa Europa at saka sa Middle East. Kasi ang dami naman ngayon nagbubukas na trabaho. At saka napakadali na ngayon kumuha ng trabaho dun sa mga dating mga European states na sarado. Pero magiging istrikto na ngayon ang Trump administration pagdating sa immigration. So, kung ikay nagpaplano mag-TNT sa Amerika, wag na. Kumuha ka na lang ng legal na trabaho sa iba dahil mas marami naman talagang mga bansa sa Europa ngayon na naghahanap ng mga Pilipino. Desperado sila sa mga Pilipino. Now, so paano ngayon tatratuhin si BBM? Well, siyempre, presidente pa siya. Pero mag-ingat-ingat ang PBBM kasi wala na siyang pinaghahawakan na ironclad support. Nakita ko yung ambassador ng Amerika na hindi raw magbabago ang ironclad support. Tapo bola yan. Pinababayad nga niyang NATO para sa kanilang seguridad. Nasaan ngayon ang ironclad support. No? Kinakailangan pakita ni PBBM na beyond yung silbi ng Pilipinas kapag nagkagera sa China, meron pa rin silbi ang Pilipinas sa Amerika. At tingin ko, magagawa lang niya yan pag pinakita niya na napakagandang merkado ng Pilipinas at ang Pilipinas magiging instrumento para yung mga negosyante na nais magkaroon ng negosyo sa Pilipinas, lalong-lalo na sa Asia, ay makakapasok sa Asia. So yun ang dapat maging strategiya niya. Kalimutan na niya yung West Philippine Sea, mga ngawa-ngawa nila Tariela, ganyan. Wala na yan kay Trump. Ang isipin na lang ng PBBM kung gusto niyang mapalapit kay Trump, paano makakatulong ang Pilipinas na mapasigla ang ekonomiya ng Amerika at ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtataguyod ng pangangalakal ng mga Amerikano, ng mga Pilipino sa Asia. Ibig sabihin, yung pinakamalaking merkado sa Asia, China. So China pa rin ang focus. Pero ang selling point natin, paano natin matutulungan ang mga Amerikanong manggagawa na magkaroon ng mas mataas na kabuhayan para sa merkado ng Asia. Kasama dyan ang merkado ng China. Di ba? Well, alam nyo, maligaya ako. Hindi ko akalaing sa talambuhay ko na ako ay susuporta kay Trump. Pero ngayon lang talaga ako sumuporta sa Republican. Kasi, at least ngayon, naibsan yung banta na makakaladkad tayo sa isang gera na wala tayong kinalaman. Ang una kong inaasahan na gagawin ni Trump, pakikinggan niya yung reklamo ng mga Ruso at ng China at tatanggalin yung intermediate range missiles na naging dahilan kung bakit kamuntik na magkaroon ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Russia nung panahon ni John F. Kennedy. Ayan na naman, Democrat si John F. Kennedy, yun yung kamuntik ng magkagera. Hindi ko maintindihan kung bakit ang mga Democrat, sila yung liberal, sila yung mga woke, sila yung mga human rights pero sila yung mahilig sa gera. At
Yun na nga sa kaysayan po ng Amerika yung mga Democrats ang nais magkaroon ng mga alipin, slaves. At yung mga Republicans ang tumutol doon sa mga pagkakaroon ng alipin. Baliktad. Ngayon kasi, ina-associate natin yung mga Republicans sa mga mayayaman na puti. Pero dito sa eleksyon nito, napakita natin na lahat ng kulay, itim, Latino, Asyano, bumoto kay Trump. Dahil Alright, maganda po. Maganda po ang ini-explain dito ni Spokes Harry Roque dahil nga magkakaroon ng shift, no? Baka mananahimik na itong mga quadcom yan. Di ba ba? Anyway, sana nagustuhan po niyo ang ating reaction video ngayon. Maganda po ang sambitla at mga salaysay ni Spokes Harry Roque.